So ayun mga tol, magandang hapon. So for today's video mga tol, mag-i-install tayo ng fender clamp dito sa ating TMX125 na. Bale ito yung problema dito sa TMX125 mga tol. Pag nagpalit kayo ng rim sa harap at sa likod ay ayan mataas. So tignan nyo ay pangit tignan no mga tol. So ito yung susolusyonan natin ngayong araw mga tol. So may dalawang choice kayo mga tol. Pwede yung butasan to, yung fender nyo, o kaya bili kayo ng clamp fender. So ito siya mga tol. So sinasuggest ko, bili na lang kayo ng clamp fender. Bali ito siya mga tol. So tara, install natin. Una natin gagawin mga tol ay tatanggalin natin yung screw. So may nakikita kayong screw dito ay bali apat yung screw niyan mga tol. Ayan. Magkabilaan, dalawa doon tapos dalawa dito. So gamit kayo ng 10. Ayan. So tanggalin lang natin. A few inches later. So pagkatanggal nyo yung bolts mga tol, yung apat na bolts. Bale, eto siya, yung apat na bolts. Ayan. Saan ba yung isa? Ayan. So wag nyo iwawala to mga tol kasi gagamitin natin. So yung kukunin nyo lang ay apat na nut. So bili kayo ng apat na nut na kasya dito. So ito, na-adjust na siya. Ayan. Pwede mo na siyang i-adjust pag natanggal yung apat na bolts. So nasa sa inyo na kung gaano kalayo dito sa gulong at sa fender, no? So sa atin, kasi hindi naman dikit na dikit, yung sakto lang ng mga tol. So pagkatapos yung i-align kung gaano yung kalayo nito, so pwede natin ikabit yung ating fender clamp. Yan. So yung kasama sa fender clamp mga tol, ay yung apat lang na Allen bolts. Bali ito siya. So pepesto lang natin. Yan. So dito natin siya ilalagay. So plug and play naman siya tol. No. Pwede mo dito ilagay yung dalawang butas na din na natanggal dito. Pwede din dito, pero dito na lang sa taas niya. So align ko lang siya mga tol. Yung apat na tinanggal natin, ito yung lalagay natin dito. So ayun, tapos na tayo dun sa kabila. So dito naman sa kabila. Mga tol. Ayan. So ilalagay natin ito. Ayan. So kung ano yung ginawa nyo sa kabila, ganun din dito syempre. Para hindi maiba. No? So install ko muna to mga tol. Tapos mamaya papakita ko sa inyo. No? More moments later. So ayun mga tol. Bali kararating ko lang. Nakalimutan kong bumili ng nut niya. Bali ito. Bumili tayo ng nuts. Bali apat siya mga tol, no? So wag niyo kalimutang bumili ng nut. Ayan, bali ito yung kanyang pesto mga tol. Ayan. So soon papalitan ko rin ng CNC bolts para mas maganda, no. Ayan. Ito yung sa kabila, ayun naman sa kabila. So na-adjust na yan. So bahala na kayo mag-adjust kung gaano yung clearance na dito, no. So lalagay ko na yung nuts. Tapos yung clamp niya para matapos na.
A few inches later. So ayun mga tol, natapos din tayo, no. So naikabit na natin yung fender clamp natin. So ayan na siya ngayon. So ito yung clearance niya. Ayan. So nung nakaraan. Kanina, so malayo na yung agwat niya. So ngayon, ganyan na siya. So bahala na kayo kung pwede nyo pa siyang ibaba. So nakadepende na sa inyo kung paano yung clearance niya sa inyo. No? So sa akin, ganyan. Ganyan yung clearance. So okay na siya. Ganun lang mga tol, yung pag-i-install dito sa clamp fender. No? Yung sa second option is binubutasan dito. Ayan. So sa mismong fender niya. So kung nakikita nyo to, ayan, yun. So binubutasan dyan, dyan nila nilalagyan yung screw. So pwede din yun. Goods din yun mga tol. So kung ayaw nyo namang sirain yung fender nyo, huwag nyo nang butasan, bili na kayo ng fender clamp. So ito. So nabibili nyo yan sa Shopee, mura lang yan. Nasa 100 plus mga tol. So yun lang yung video natin ngayon. So pwede pa natin siya ibaba. So bababa ko siya mamaya, no. Pero hanggang dito na yung video natin, no. So see you soon sa next na video natin mga tol.